Isang dropshipper na naman ang ating kikilalanin mula sa Cavite upang i-share ang kanyang kwentong dropshipping. Paano nga kaya niya nagawang maging matagumpay sa kanyang negosyong dropshipping? Tara na at kilalanin natin ang isang pambihirang kwento ng isang dropshipper mula sa Cavite. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng mga kaikom natin ngayon na manonood at nanonood ng video na to. Ngayon kasama natin ang isang dropshipper natin para ikwento sa ating lahat ang kanyang naging journey sa kanyang online business, specifically dropshipping. Ngayon kasama natin si Miss MJ Carillo. Miss MJ, baka pwede naman tayo magpakilala sa ating mga manonood ngayon. Hello, I'm Mary Joy. I'm 26 years old from General Trias, Cavite po. Ma'am, ikaw ba ay single, married? Ano ba ang iyong status in life? Hindi sumagot si Miss MJ. So meron single ka ba? May boyfriend ka ba ngayon? And may partner po. Okay, may partner si Ma'am MJ. Okay, Ma'am MJ, sabihin mo naman sa amin, paano mo ba nakilala si Dropify? Si Dropify kasi before, meron na rin po akong idea sa dropshipping. Na-miss din ako sa process niya. So nung nagka-interest ako doon sa dropshipping, nag-search ako syempre ng mga sa YouTube, ganyan. Tapos naghanap ako kung meron dito. Kasi mostly, di ba, dati, international lang siya, yung dropshipping. Kaka-search ko po sa YouTube na kilala ko rin si Dropify. Kasi karamihan naman doon ng mga vlogger yun. May mga experience din sila dito kay Dropify. Meron ka ba, ma'am, sa paghahanap mo, sa pagre-research mo sa dropshipping? Meron ka bang mga nahanap na kalaban namin? Mga kakumpetensya namin? Meron din po. Marami din po ako nakikita. Okay, sige. Let's move on to our next question. Nung nakita mo si Dropify, si dropshipping, sabi mo, na-amaze ka sa process. Sa pagkaka-research mo, ano ba sa tingin mo yung naging benepisyo sa'yo bilang isang online seller nung dropshipping? Siyempre po, yung pinaka-benefits naman talaga niya is yung I can work from home or from anywhere po. Kasi online lang siya. Wala ka ng problem sa mga stocks, ganyan. Wala ka ng problem sa pagbabalot. Okay, na-experience mo na ba yun, ma'am, yung nagbabalot ka, ganyan? Na-experience ko na rin po. Mahirap yun kung marami kang order, kagaya kay Dropify. Yan! Bago ka nag-subscribe kay Dropify, pwede ba naming malaman kung ano yung mga expectations nyo kay Dropify and sa dropshipping? Yung una-una, akala ko madali lang siya. Kailangan mo pa rin pala ng effort doon, lalo na sa pagmamarket. Yeah. Hindi ka magkakaroon ng sales kung iasa mo lang lahat. Kung iwanan mo lang siya kasi automatic na nga, kailangan may effort ka pa rin mag-market. Okay, eto ma'am, tulungan mo kami kasi meron kaming mga tanong na natatanggap sa aming mga comment sections o kaya mga nag-i-inquire sa amin. Kung ikaw ang sasagot ng tanong na to, paano mo to sasagutin? Kasi may nagtanong sa amin, kikita ba ako kahit hindi ko ima-market ang mga products sa store ko? Tingin ko po, hindi po talaga kikita kapag wala kang ginawang marketing. Kasi kailangan mo ipakilala yung store mo. Ayun, kailangan may market yung mga products. Kasi marami ka rin kakompetensya sa mga platform. Kailangan mo gumawa ng way para makita siya ng mga customer. Okay, so sa mga nanonood ngayon, sa mga magtatanong pa, kailangan daw ba i-market? Kailangan daw ba mag-effort? Ang sagot ni Miss MJ, oo. Yan, di ba? So hindi daw talaga tayo kikita if hindi natin ima-market ang mga products natin, di ba? Nung nag-subscribe ka na kay Dropify, pagka nag-subscribe ka, Dropify na yung gagawa ng online store mo. Shopee or Lazada, ganyan. Ano yung unang-unang ginawa mo nung natanggap mo na yung online store mo? Yung una kong ginawa, syempre, is yung sa pricing. Kasi, di ba, yung kay Dropify is meron siyang cost, tapos tayo yung magbibigay ng SRP natin. In-edit ko lahat ng price and then naggawa ko ng template para sa mga product ko. Yan, para makilala po siya. Doon sa pricing mo, ma'am, speaking of pricing, naniniwala ka ba na kailangan mababa ang presyo mo para bumenta? Sa pricing, hindi po. Kasi kahit mataas po yung price niya, kung maganda yung pagkaka-market mo, tapos na ma-market mo talaga ng maayos, nakikilala yung brand mo, yan, may bibili at bibili pa rin po. Yun. O sa mga nanonood dyan na sinasabi talagang kailangan pababaan ng presyo, si Ma'am MJ na po mismo nagsabi na hindi naman. Ang key lang talaga is tamang pagmamarket. Next question natin, kailan mo natanggap yung first sale
mo. Ano ang naramdaman mo nung nakatanggap ka na ng unang benta mo? Yung sa first store ko talaga is sobrang tagal, mga 3 to 4 weeks yata bago ko na achieve yung first sale ko. Tumunog yun, ting-ting no? Siyempre masaya, parang mas gaganahan ko ulit. 3 weeks ko pa bago na-achieve yung first sale ko. Parang nawawala na ako ng gana nun. And then, siyempre, nung may pumasok, ginana na naman, na-excite, bumalik sa pag-market. Pero nung bago mo natanggap yung first sale mo, talaga bang nag-e-effort ka na noon, nag-e-edit ka na, pero sadyang wala lang talagang bumibili? Actually po kasi yung sa first store ko talaga is parang first 1 week doon ako excited, di ba? Tapos ng mga sumunod na kasi parang wala talagang benta, walang bumibili, ganyan. Parang nakulangan talaga. Siguro kulang pa yung effort ko doon. Doon namatay yung algorithm mo as a seller. Yes. Nahirapan ka. Yes, Tapos third week nung tumingting, yun, tsaka ka ulit ginanahan. Okay, since meron ka ng background in selling, dati ba nag-online sell ka na bago ka pag-dropshipping? Opo, yung mga reseller lang. Pag nagre-resell ka, ma'am, ano bang ibig sabihin nun? Binibili mo yung beauty products o paano mo siya binibenta? Binibili mo and then binibenta mo, may patong. Ganun din, parang nagpapatong. Ganun rin po, pero di siya automatic. Di ba? Hindi siya automatic. Okay, dahil yun nga, meron ka ng background sa online selling, mas naging madali ba sa'yo yung dropshipping? Yes po, kasi alam ko kung paano siya i-market eh. May mga idea na ako. And then, pati sa pag-e-edit, kailangan maganda yung presentation ng mga product. Yan. May mga idea na po ako doon. Sa pag-e-edit, ma'am, meron ka bang ginagamit ng mga application? Baka pwede mong i-share sa mga nanonood. Canva lang po, Canva. Naka-pro ka ba mo? Naka-Canva Naka-pro. Pro. Magkano ang subscription ng Canva Pro? 300 po monthly. Per month. Marami ang gustong magsimula ng dropshipping, Ma'am MJ. Tama, no? Pero, torn sila kung ano yung catalog. Lagi itong tinatanong sa amin, no? Ano ba yung top-selling catalogs ninyo? So, sa case mo, paano ka namili ng catalog? And ano yung mga factors na kinonsider mo sa pagpili ng catalog mo ngayon? Nag-base lang po ako sa passion ko. Like yung sa All About Kitchen. Kasi mahilig din ako magluto before. Ano mga niluluto mo, ma'am? Meron ka bang specialty? Wala pa? Wala pa? Ano yun, ma'am? Ayaw sumagot ni ma'am. Kasi ako ang specialty ko talaga, kalderetang baka. Ayan. Kasi laki akong Bulacan, so ang kaldereta ko, wala akong liver spread. Ang nilalagay ko usually gata. So mga gustong makatikim, PM nyo lang kami, lulutuan kita. So journey mo ngayon as a dropshipper, saan ka pinaka nahirapan, ma'am? Para sa akin, yung pinakamahirap talaga is yung mag-umpisa, yung mag-start, and syempre yung process ng pag-umpisa. Ang dami kasing doubts pag mag-umpisa ka, di ba? Maraming what ifs, like what if mag-fail? What if hindi ka bumenta, ganyan? Syempre, matetest yung patience mo sa dropshipping nun. Kung mag-continue ka or titigil. Okay, anong tips ba, ma'am, ang pwede mong i-share sa ating mga manonood para maging successful sila na dropshipper na katulad mo? Yun, hard work and effort lang kasi kahit saan naman yun, kailangan yun. Tsaka yung determination mo na maging successful dun. Ito bang question din, no? Para din sa lahat ng mga manonood at nagbabalak na mag-dropshipper, sa tingin mo, ma'am, ang dropshipping ba talaga, kaya ba siyang gawin in 1 month lang? Or kailangan gawin mo siya talaga long term? Kaya mong kumita in 1 month pero hindi ganun kalaki. So, ang dropshipping talaga is pang long term po siya. Lalaki yan ng lalaki habang tumatagal. May possibility, sabi nga ni ma'am, pwede pa rin naman kumita pero hindi malaki. Pero pag tayo ay merong entrepreneur mindset, long term talaga yan. Is there a time, Ma'am MJ, na inisip mo nang huminto sa dropshipping? If yes, ano yung reason mo kung bakit mo siya naisip? Meron din akong time na naisipan ko mag-stop. Yung process ng pag-umpisa, yun, doon ako nakaisip na mag-stop na lang kasi parang hindi worth it. Or wala pa akong benta, magwa 1 month na tapos magre-renew na naman, pero wala pa ring sales. So, ano yung naging motivation mo, ma'am, to push through? Sige, subukan ko pa another month. Bakit ka nagtuloy? Kasi ayoko magsisi na hindi ko tinuloy pero ganito pala yung kakalabasan, di ba? Kasi kung nag-stop ako noon, hindi ako magiging successful din dito. Nako, sa mga nanonood, no? Kaya kami, no, para din alam ni Ma'am MJ, sa mga webinars na ginagawa natin, we encourage our attendees, registrants, if ever na gusto nyo mag-dropshipping, do it long term. Kasi malay nyo, sa 2nd month, sa 3rd month, yun na pala yung breakthrough, di ba, Ma'am Yes, MJ? Tapos hininto nyo, nako, sayang talaga yung pagkakataon.
Sa mga bagay na na-achieve mo na in terms of sales sa dropshipping business mo, masasabi ba Ma'am MJ na ikaw ay successful na? Yung mga first goal ko, syempre, is na-achieve ko na rin yun. Then, may mga follow-up na lang. Yeah. Yun yung continuously tina-target kong ma-reach yun. Okay. Ito isa sa mga naririnig ko kay Ma'am MJ, no? Siguro elaborate lang natin yung sinasabi mo. Sa dropshipping business or any business naman, dapat meron kang small goals, tapos meron ka ring ultimate goal mo. So yung mga small goals mo, sabi nga ni Ma'am MJ, na-checkan na niya yon, successful na siya. So ganun din tayo, no? Kung meron tayong ganun in life, meron tayong gustong achieve, mag-set kayo ng small goals para na mo-motivate kayo. Kasi baka dun kayo agad nakatingin, no? Gusto ko 1 million agad yung sales ko, di ba? Tapos 2 months ka na, 3 months ka na, di mo pa na-achieve. Dun ka muna. Ang target ko, for example, 5 orders every day, di ba? So pag na-checkan mo na yon, na-motivate ka to continue and pursue doon sa bigger target. Next question. Sa tingin mo, ma'am, ano ba ang secret para maging successful ka sa ganitong klaseng negosyo? Ayun pa rin naman yung secret, syempre, hard work, effort, and determination. Short, simple, pero very practical and wise yung sinasabi ni Ma'am MJ. For you, Ma'am MJ, what's the most fulfilling part sa dropshipping? Syempre, yung pinaka-fulfilling part din is yung unti-unti na re-reach mo yung goal mo, di ba? Na-achieve mo yung mga target mo. Yan, fulfilling po yun. Sa tingin mo, pwede bang gawin ng kahit na sino ang dropshipping? Yes po. Sa tingin ko naman kahit sino po, kayang-kaya po yung dropshipping basta interested po sila and basta may goal sila, ganyan. What's your message para sa lahat ng gustong magsimula at pasukin ang ganitong klaseng negosyo? Sa mga gusto po magsimula, take the risk lang and then ipanalo mo yung laban mo sa dropshipping, ganun lang. Yan, huwag kang susuko, di ba? Kasi nag-take ka na rin ng risk. Diretso mo na, di ba? Tulad ni Ma'am MJ. Sa umpisa nahirapan, pero at the end of the day, sabi niya, ni-risk ko na to. Go all in na ako. Tama ba, Ma'am Tama. MJ? Okay. Ang kwento ni MJ ay isang patunay na maraming opportunity sa ating paligid. All we have to do is to make the right choice for us. MJ took the leap of faith sa kanyang pangarap na negosyo at komportableng buhay. Mahirap, may pangamba, pero she took the risk. At yan ang naging susi sa kanyang pagiging matagumpay na dropshipper ngayon. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Mula sa pagiging reseller at affiliate marketer, ngayon isa na siyang ganap na e-compreneur. Tulad ni MJ, pwede mo ring makamit ang iyong pangarap na negosyo. All you have to do is just to take that risk to make that dream possible. Here at Dropify, we are driven to elevate the quality of lives of Filipinos by making their online businesses profitable. Because we believe that every Filipino is born to be successful.